Hindi nakasabay si Ruel at Marian sa tanghalian ni Victor ng araw na iyon. Wala na ang lalaki na magbalik ang dalawa sa malaking bahay. Bagaman hindi tinatanong ni Ruel ang kapatid, ay ipinaalam ni Nana Esper na nagtungo ito sa bayan upang sunduin ang abogadong siyang may hawak ng mga papeles na naiwan ni Don Alfonso. Ikatlo ng hapon at kasalukuyang tinuturuan ni Ruel ng tennis si Marian nang magkasunod na dumating ang pick-up ni Victor at isang modelong Lancer. Mula sa kotse umibis ang isang matandang lalaking pawang puti na ang buhok. Matangkad at halatang alaga ang katawan sa ehersisyo. Nakasuot ito ng usual na Amerikana at may dalang portfolio. Siya ang kaibigang matalik at abogado ng papa, si Attorney Ernesto Buenaventura. Kaswal na sabi ni Ruel na makitang nakatingin siya sa direksyon ng mga ito. Kung siya ang abogado ng papa mo, at sinundo pa siya ni Victor para ipaalam na narito ka na. Hindi ba't ang ginawa ng kapatid mo'y nagpapatunay lang na wala itong balak na angkinin ang manang para sa'yo? Wika ni Marian at ibinaling ang pansin sa nobyo. Nakita niyang magdilim naman ang mukha nito, kaya hindi na siya muling nagkomento pa. Wala pa rin akong tiwala kay Victor na yan. Wika ni Ruel at kinuha mula ang kanyang kamay sa raketa. Bago maya-maya iginiya siya nito pabalik sa malaking bahay. Pagpasok sa sala ay naabutan nilang nakaupo ang abogado sa single sofa na kaiba yun ng kinaupuan ni Victor. Iginiya siya ni Ruel paupo sa sofa, ngunit ito'y nanatili sa pagkakatayo. Kumusta na Tito Ernesto? Bati ng binata sa matanda. Kapansin-pansin ang ginawang pag-ignora sa presensya ng kapatid. Mabuti naman iho. Ikaw nga ang dapat kong kumustahin. Ilang taong kang nawala rito sa asyenda. Matagal ka na naming hinihintay ni Victor. At ngayong narito na ako. Kukunin ko na ang manang iniwan sa akin ng papa. Nasa iyo ang lahat ng karapatan, iho. Nasa akin ang mga papeles na nagsasalin sa pangalan mo ng kalahati ng lahat ng naiwang ari-arian ni Alfonso. Gayun din ang share na dapat sana'y mapupunta sa mama mo kung buhay pa ito. Kalahati ng lahat ng naiwang ari-arian ng papa? Please, be specific. Ano-ano ang mga iyon, Tito Ernesto? May bahagyang iritasyong tanong naman ni Ruel. Na hindi nagustuhan ang ideyang ang katumbas ng kalahating minana ay kay Victor na punta. Kung si Ruel ang masusunod, ni isang kusing ay hindi nito bibigyan ang bastardo ng ama. Ang kanyang share sa stock sa San Miguel at Meralco, ang bahay hasyenda at ang lupaing nasasakop ng Hacienda Arcega. Gayon din ang mga produktong inaani mula rito. Paghahatian ninyo ni Victor. Makagayon man, nasasaad sa Last Will and Testament ni Alfonso na ang direktang mangangalaga sa kumpanya at sa hasyendang ito ay iniiwan niya sa iyong kapatid, pagkat si Victor ang nakakaalam kung paano ito pangalagaan. Siya ang magiging administrador at wala kang gagawin kundi magbigay ng iyong mga opinyon na inaakala mong makadaragdag sa pagpapalago ng kabuhayang iniwan sa inyo. Napamura naman si Ruel. Hindi pa tapos sa pagpapaliwanag ang matanda, ay nagbigay na ito ng reaksyon sa Ruel. Matalim ang sulyap na ipinukol nito kay Victor. Nakampante namang nakaupo at nakikinig sa sinasabi ng abogado. Paanong nagawang iwan ng papa sa lalaking yan ang pamamahala sa asyenda? Huwag mong sabihin mas pinaburan pa niya ang kanyang bastardo kaysa sa akin na lihitimo niyang anak. Dugtong nito na binigyan diin ang mga katagang bastardo at lihitimo. Please, iho. Bago ka magalit ay pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Mahinahong pakiusap naman ni Ernesto. Alright, go ahead. Anitong napahinuhod lamang ng nakikiusap na tingin ng nobya. Hindi nakaligtas sa matalas na paningin ni Victor ang ginawa ni Marian. At naisip ng binata, mahal nga ito ni Ruel dahil tingin lang ng dalagay, napapahinuhod na ang kapatid. Lihim na humanga si Victor sa kakayahan ni Marian na i-manipulate ang damdamin ng binata. Wala pang nakapagturo sa dating agresibong Ruel
na maging mahinahon maliban sa dalaga. Hayaan mong ipagpatuloy ko ang aking sinasabi. Untag naman ni Ernesto. Nang walang sumasansala sa matanda, nagpatuloy ito. Ayon sa testamento ni Alfonso, sa inyong dalawa si Victor ang may sapat na kaalaman sa agrikultura. Nakakalimutan mo na yatang si Victor ay nagtapos ng kursong agriculture sa UP Los Baños. At ikaw naman, pagkatapos sa kursong civil engineer, mas ginusto pa ang pumasok sa pagpupulis. With all due respect, I don't need your personal opinion, Tito Ernesto. Yamot na sabi ni Ruel bago muling nanahimik upang bigyan daan ang abogado na ipagpatuloy ang sinasabi nito. Tumikim naman si Ernesto bago muling nagpatuloy. Binabanggit din sa testamento ng inyong papa na kay Victor lamang niya nakita ang pagmamalasakit sa asyenda na hindi niya nakita sa iyo. Kailanman hindi nakikita ng papa ang pagmamalasakit ko sa asyenda dahil wala na siyang pinansin kundi ang mga pagkakamali ko at wala na siyang pinaburan kundi ang anak niya sa ibang babae. Komento ng binata sa nagtatagis ng ngipin. Walang pakialam kung marinig man ng kapatid ang sinasabi. Basta sa naging reaksyon naman ni Ruel, kanina hindi na nagbigay ng opinyon ang abogado. Sa kabila naman niyon ay nanatili pa ring tahimik si Victor, kahit ang totoo'y nais na niyang pilipitin ang lieg ni Ruel. Sa loob ng 3 taon mula nang mamatay si Alfonso, ay mag-isa niyang binalikat ang pagpapatakbo sa hasyenda. Isinasantabi niya maging ang pansariling kaligayahan, mapaundan lamang ang kabuhayang ipinagkatiwala sa kanya ng ama, at upang wala ring masabi si Ruel sa pagbabalik nito. Ngunit ngayon ay pawang insulto at sumbat ang naririnig niya mula rito. Napapuntong hininga naman si Victor. Marahang napailing. Kung sa bagay, ano ba ang dapat niyang asahan gayong simula't simulay, hindi na sila magkasundo ng kapatid. Ang iba pa na gusto mong malaman ay mababasa mo sa mga papeles na ito. Wika ni Ernesto at iniabot ang folder sa binata. Gusto ko lang linawin ang ilang mga bagay, Ruel. Tungkol saan, Tito Ernesto? Kunot noo pa ring tanong nito matapos kunin ang folder ng abogado. Ang lahat, mula sa paghahati ng mga mana hanggang sa pagpapatakbo ni Victor sa asyenda, ay dumaan sa legal at tamang proseso. Ang share mo sa annual income ng asyenda sa nakalipas na 3 taon ay ipinasok sa bangko sa pangalan mo. Nais ko ring ipaalam sa iyo na bagamat iniwan ni Alfonso sa kapatid mo ang pamamahala sa asyenda, ay naglagay siya ng kondisyon. Kung sa unang taon ng pamamahala ni Victor, ay hindi niya mapaunlad o maminti naman lamang ang taunang kinikita ng asyenda, automatikong mawawala sa kanya ang karapatang ipinagkaloob ng inyong ama at naturalmente, ikaw na ang mamamahala sa asyenda. O kung hindi mo rin ito makayanan mag-isa, ay saka pa lamang ninyo pamamahalaan na magkatuwang ang asyenda. Hindi ko pa rin maunawaan kung bakit hanggang sa huli, ang anak pa rin niya sa labas ang pinapaboran ng papa. Kahit kailan hindi niya ako binigyan ng pagkakataon na patunayan ang aking sarili. Puno ng hinanakit na sabi ni Ruel. Sa nakikitang paghihirap ng damdamin nito, naghihirap maging ang kalooban ni Marian. Nararamdaman niya ang muling pagbangon ng galit sa puso ng binata. At bagaman nauunawaan niyang ang lihitimong anak at ang bastardong kinikilala ng amay, may pantay na karapatan sa paningin ng batas. Sa kanyang sarili ay nakikisimpatiya siya sa damdamin ng nobyo. At nagagalit siya kay Victor. Sa dahilang ito ang rason kung bakit nagrebelde ang kalooban ni Ruel kay Don Alfonso. Ngayon din niya napapatunayang totoo ang lahat ng sinasabi sa kanya ng nobyo. Pagkat hanggat sa huli, ipinapakita na matanda na mas importante si Victor sa paningin nito. May iniwan ding sulat sa iyo si Alfonso, iho. Wika ni Ernesto at inilabas sa portfolio ang isang puting sobre. Baka sakaling nakasaad dito ang sagot sa mga tanong mo. Ibinigay sa akin ng papa mo ang sulat na ito sa 1 linggong matapos kang umalis ng hasyenda. Ang bili niya ay ibigay ko ito sa iyo kapag wala na siya.
May pag-aatubiling kinuha ni Ruel ang sulat mula sa abogado. Tumiim ang mga bagang ng tunghayan ito. Bueno, ako hindi na magtatagal. Paalam na matanda at dinampot ang portfolio na nakalapag sa mesa. Magmerienda muna kayo, Tito Ernesto. Nagpahanda ako ng pagkain kay Nana Esper. Wika naman ni Victor. Nang tumayo ang abogado, tumayo na rin ito. Gusto ko sanang pagbigyan ang paangyaya mo, iho. Kaya lang ay may appointment ako ng 4:00 kay Judge Senora. Sa ibang pagkakataon na lang siguro. Ani at bumaling kay Ruel. Kung may mga katanungan ka pang nais bigyan ng linaw with regards the legality of your father's will, don't hesitate to call me, iho. At sana'y pumasyal ka rin minsan sa bahay habang naririto ka. I'm sure matutuwa si Lara na makita ka. Matagal ka nang tinatanong sa akin ng kababata mo. Bibisita ako kapag may pagkakataon, Tito. For the meantime, ikumusta nyo na lang muna ako kay Lara. Makakarating sa kanya, iho. Bueno, gaya ng sinabi ko, magpapaalam na ako. Ihatid ko na sa labas kayo, Tito Ernesto. Alok naman ni Victor. Salamat, iho. Bago tuluyang tumalikod ay nakangiting tinanguan ng matanda si Marian. Sa kaabalahan marahil ni Ruel sa sariling emosyon, ay hindi na naalalang ipakilala rito ang dalaga. Would you mind if I leave you here? I need to be alone for a while. Wika ni Ruel kay Maria nang makalabas ang dalawa. Malungkot ang mga matang tinunghayan ng dalaga na agad namang tumango. Matapos tapiki ng marahan sa pisngi ang huli, tumalikod na ito. Nakapanhik na sa itaas si Ruel at si Maria na lamang ang naroon sa sala. Nang lumabas mula sa komedor si Nana Esper. Abi, nasaan ang mga pinaghanda ko ng merienda? Nagtatakang tanong naman ng matanda. Umalis na ho si attorney. May appointment para po siya sa judge. Inihatid siya ni Victor sa labas. Si Ruel na may pumanhik sa kanyang kwarto. Paliwanag naman ng dalaga. Ganoon ba? Bueno, halika na at tayo na lamang ang magmerienda. Tiyak kong magugustuhan mo ang niluto kong ginataang mais. Bagaman walang ganang kumain ay nahiya siyang tanggihan ang alok na matandang babae. Isipin pang masasayang ang inihanda nitong merienda. Nagpaunlak na lamang siya at magkasama na silang nagtungo sa komedor. Nana Esper, kung hindi niyo humamasamain, gusto ko sanang malaman kung anong klaseng kapatid kay Ruel si Victor. Hindi ko pa rin kasi maunawaan kung bakit hanggang ngayon ay galit si Ruel sa kanya. Narinig niya nagpawala ng malalim na buntong hininga ang matanda. Matapos salina ng mainit na ginataang mais ang kanyang platoy, naupo ito sa kaibayo niya at nagsimulang magkwento. Hindi pa nakakasal sina Alfonso at Edita. Ay kasintahan na ni Alfonso si Maya. Tutol ang mga magulang ni Alfonso kay Maya dahil anak lamang ito ng isang magsasaka. Kaya ipinadala nila si Alfonso sa Maynila. Wala pang isang buwan mula nang umalis siya ng hasyenda, ay kumalat ang balitang ikakasal na sila ni Edita. Ang kaisa-isang anak ng mayamang mag-asawang kaibigan ni Don Juan at Doña Regina. Ngunit ang bulong-bulungan ay pinikot daw lamang ni Edita sa Alfonso, kaya napilitan ang lalaking pakasalan ito. Masamang-masama ang loob ni Maya, lalo pa nang matuklasan niyang siya'y ay nagdadalang tao. At nang mabulgar ang kanyang kalagayan, ay pinalaya siya ng tiyahay na kumukup sa kanya upang huwag madamay sa kahiyan. Tinangka ni Alfonso na hanapin si Maya sa kabila ng kasal na ito kay Edita. Ngunit walang makapagsabi kung nasaan ang babae. Makaraan ng 15 taon, ay saka pa lamang muling nakipagkita kay Alfonso si Maya upang ipakilala ang kanilang anak. 2 buwan pagkaraan, ay namatay ang ina ni Victor sa isang aksidente. Binangga ng bus ang pambasahirong jeep na sinasakyan ni Maya at isa ito sa agad na nasawi. Sa nangyari, iniuwi ni Alfonso sa hasyenda si Victor, tutol si Edita, at hindi naman matanggap ni Ruel ang kapatid. Ngunit walang nagawa ang mag-ina dahil sa tahanang ito, ang kagustuhan ni Alfonso ang masusunod. Mabait at masipag na bata si Victor. Saksi ako kung paano niya tiniis ang pagmamalupit sa kanya ni Edita.
kung papaanong umiiyak na lamang siya sa isang sulok kapag paulit-ulit nitong nilalait ang pangalan ng kanyang ina. Sandaling huminto sa pagkukwento si Nana Esper upang pahirin ang luhang pumapatak sa pisngi nito. Tumahimik ito upang pawiin ang pagbabara ng lalamunan na dulot ng matinding emosyon. Batay sa mga kwento ng matanda, nakadama ng awa si Marian kay Victor. Iyon ang bahagi ng buhay ng lalaki na hindi na ikwento sa kanya ni Ruel. O sadyang hindi nito ikinikwento pagkat iniisip ng binata na kahit ano pa ang mangyari, ay hindi pa rin ito maituturing na kapatid si Victor. Alam ko kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap ni Ruel si Victor. Dahil ito ang sinisisi niya sa pagkamatay ni Edita. Paano hong nangyaring si Victor ang sinisisi ni Ruel sa pagkamatay ng kanyang mama? Tanong naman ni Marian. Hindi nabanggit ni Ruel ang bagay na iyon nang magkwento sa kanya. Atake sa puso ang ikinamatay ni Edita. Minsan inabutan ni Alfonso ang asawa na minamaltrato si Victor at nagkaroon na mainitang pagtatalo ang dalawa. Sa sobrang sama ng loob, marahil ay hindi nakayanan ng puso ni Edita ang mga panunumbat ni Alfonso at inatake. Naisugod pa namin ito sa ospital, ngunit wala ring nangyari. Namatay din si Edita at si Victor ang sinisisi ni Ruel sa pangyayari. Maliban sa kanya ay sinisisi rin ito si Alfonso at maging ang yumaong si Maya. Ayon kay Ruel, kung hindi dahil sa tatloy, buhay pa sana ang mama nito. Pero kung ako ang tatanungin, walang may kasalanan sa pagkamatay ni Doña Edita. Si Maya man o si Don Alfonso, lalo na si Victor. Dahil kung tutuusin, bago pa ikasal si Don Alfonso sa mama ni Ruel, ay una na nitong nakilala si Maya at nauna ring ipinanganak si Victor kaysa sa kanya. Ano naman ho ang naging reaksyon ni Victor nang malaman niyang siya ang sinisisi ni Ruel sa pagkamatay ni Doña Edita? Noong una'y nagsasawalang kibo na lamang siya at tahimik na tinatanggap ang mga paratang ng kapatid. Ngunit nang lumaon ay ayaw pa rin siyang tigilan ni Ruel, ay ipinagtatanggol na rin niya ang kanyang sarili. Ang ayaw na ayaw ni Victor ay ang babastusin ang alaala ng kanyang ina. Subukan mo tiyak na magsisiklab ang kanyang galit kapag binabanggit ni Ruel ang pangalan ni Maya. Kawawa naman ho pala si Victor. Hindi niya napigil ang sarili at nasabi niya iyon. Hindi ko naman sinasabing masama ang iyong nobyo ano. Ang ibig ko lang sabihin, sa kanilang dalawa'y higit na mabait si Victor pagkat lagi siyang nasa panig ng katwiran. Samantarang si Ruel ay hinahayaan ang kanyang sarili na bulagin ng hinanakit at sama ng loob kay Don Alfonso sa pagkakaroon nito ng bastardo sa katauhan ni Victor. Hindi ho kaya si Don Alfonso rin ang may kasalanan kung bakit naging rebelde si Ruel? Kung sa bagay may katwiran maging rebelde si Ruel, dahil mula nang iuwi ni Don Alfonso dito sa asyenda si Victor, ay halos ito na lamang ang pinagtutuunan ng pansin ng Don. Siguro ginagawa iyon ni Don Alfonso para mapunan ang mga pagkukulang nito kay Victor. Gayon na rin kay Maya, at iyon ang hindi kayang unawain ni Doña Edita at ni Ruel. Tumango si Marian sa tinura nito. Tanda ng pagsang-ayon. Hindi rin naman masisisi ang mag-ina dahil kahit sino magagalit at maghihinanakit kapag nalamang ang kanyang asawa o ama ay may anak sa ibang babae. Normal lamang ang naging reaksyon ni Doña Edita at ni Ruel. Ang kasalanan lamang ng dalaway, hindi nagawang magpatawad ng mga ito. Naku, tama na nga muna yung kwento-kwento. Baka pumasok dito si Victor at marinig ako. Sabihin pang ichinichismis ko sa iyo ang buhay nila. Ang mabuti pa'y ikaw naman ang magkwento. Paano ba kayo nagkakilala ni Ruel ha? Nangislap naman ang mga mata ni Marian sa tanong na iyon ni Nana Esper at nangiti sa alaala ng unang pagkikita nila ni Ruel. Tandan-tanda pa niya ang araw na dumating sa buhay niya ang lalaki. Ay si Marian, ang ganda-ganda talaga niya. Idol, autograph naman dyan. Kinikilig na sigaw ng isang baklang masugid na tagahanga ng nobelista. Nagtatatalon ito halos sirain na ang t-shirt ng kasamang dalagita nang ang pobre ang mapagbalingan ng paggigigil. Tumaas ang kilay at umasim ang mukha ng katabi nitong babae. Naingayan sa bading na sukat ba namang
Sa tapat pa ng tenga nito umatungal. At kung hindi lamang nagtitimpi ay malamang na tinusok na nito ng dalang payong ang ngalangala ng X-Man na halos makita ang lahat sa tuwing ititili ang pangalan ng dalaga. I'd like to have her autograph, Kuya Ruel. Anang 13 anyos na dalagitang anak ng isang mataas na general sa military. Kaya lang hindi ko gugustuhing makipagtulakan at makipagsiksikan sa mga tao. Dugtong pa nito. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong naman ni Ruel na suko sa pagka-spoiled na nag-iisang anak ni General Ruperto. Kung bakit naman kasi siya pa ang napiling bodyguard, yayo ni Angel, habang nasa probinsya ang matandang tagapag-alaga nito. At kahit ayaw niya, hindi niya naman magawang tanggihan ang pakiusap ng general. Malaki ang utang na loob niya kay General Ruperto. Pagkat ang matanda ang nagtaguyod sa kanya nang pumasok siya sa PNP. Please Kuya Ruel, ikaw na lang ang magpapirma nitong pocketbook kay Marian de la Rosa. Angel, may pagtutol na bulalas ng binata. Ibinaling ang paningin sa laksa ng mga taong nag-uunahan sa pagpapa-autograph sa nobilista. Mula sa kinatatayuan ay hindi niya masyadong makita si Marian de la Rosa na hindi na magawang mag-angat ng mukha sa dami ng pagpapapirma. Tanging ang mahaba at makintab nitong buhok ang kanyang nakikita. At kung totoo man o hindi ang isinisigaw ng bakla na maganda ito, ay mapapatunayan niya mamaya kapag nakaharap na niya ang babae. Shit, aniya sa sarili. You're not thinking na pagbibigyan mo ang kapretsyo ng batang ito. Tukoy ang alagang nagpapakyut para pagbigyan niya ito. Please Kuya Ruel, please. Marian's very pretty. You know, hindi ka magsisisi kapag nakaharap mo siya. Who knows, you might be like her. Like her? Paano mangyayari yon? Ngayon ko pa nga lang siya makikilala. Natatawang sagot naman niya. Batid sa sarili na ginagamitan siya ni Angel ng strategy para makuha ang interest niya. Come on Kuya Ruel, I'm challenging you. No, kulang sa diin na sagot naman ng binata. Ngunit na mag-angat ng mukha si Marian de la Rosa, ay biglang nagbago ang isip niya. She's very pretty indeed. Sa loob-loob niya at sa saglit na pag-angat na iyon ng mukha ng babae, agad nitong napukaw ang interest niya. Nagulat pa si Angel nang biglang kunin ni Ruel ang pocketbook na hawak nito. At bago pa makahuma ang dalaga, nakahalubilo na ang nakakulang fans ang binata. Miss Marian, may boyfriend ka na ba? Tanong ng isang babaeng tagahanga matapos permahan ni Marian ang pocketbook. Wala pa. Nakangiting tugon ng dalaga. Hindi na niya mabilang ang pang-ilang pang ito na nagtatanong tungkol sa bagay na iyon. At naaaliw siya sa ginagawang pagtatanong ng mga fans tungkol sa kanyang love life. Wala ngang nagkamali eh. Pabirong dagdag naman niya rito.